Shalom, brothers and sisters. Welcome back sa ating video ngayon. At pag-aralan natin dito sa Matthew chapter 3 hanggang 6. Sinasabi ng ating kasulatan, "And why beholdest thou the mote that is in thine brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?" Ang ibig sabihin dito, mga brothers and sisters, bakit natin pinupuna ang mota or ang bara sa mata ng iba? Bakit hindi natin muna punain ang ating sarili? In verse 4, "How wilt thou say to thy brothers, Let me pull out the mote out of thine eye, and behold, a beam is in thine own eye?" Ayon nga dito sa kasulatan, brothers and sisters, sa Matthew chapter 7 verse 4, bakit sasabihan natin ating mga kapatid o ang ibang tao na halika nga rito, tanggalin natin ang muta sa iyong mga mata? Hindi nga natin napapansin at hindi natin natatanggal na may isang beam o malaking muta ang ating mga mata, hindi natin nalilinis. Diba, puna-puna tayo sa iba, tapos ang ating sarili ay hindi natin nalilinis. In verse 5, "Thou hypocrites, first cast out the beam out of thine own eye, and shalt thou see clearly to cast out the mote out of the brother's eye." Ayun, mga brothers and sisters, no? Tanggalin muna natin ang ating muta or may nakabarang dos-por-dos sa ating mga mata para maliwanag ang ating mga mata at tingnan ang iba bago tayo magpuna sa iba o salita ng di maayos, di ba? So, yan ang ibig sabihin diyan, mga brothers and sisters. Tanggalin muna natin yung beam sa ating mga mata para maging malinis ang ating mata na makita kung may puwing ba o may muta ba ang ibang tao. Ganun yun, brothers and sisters, no? In verse 6, "Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls instant and swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you." Ayun, mga brothers and sisters, no? Huwag natin ibigay sa mga aso ang banal, at huwag ibigay sa mga baboy ang ating perlas dahil apakapakan lang to at kagatin ka pa pabalik, ano? Huwag mo ibigay sa mga aso ang huli o banal na bagay dahil kakagatin ka rin niya, o sa baboy dahil apakapakan niya lang yung perlas na ibigay mo o nalaglag, apakapakan yan ng isang baboy at pabalikan nga niya at sakmalin. Ganun yun, brothers and sisters, ang ibig sabihin dyan, no? So, ano bang makukuha natin dyan? Huwag kang puna na puna sa ibang tao. Sarili mo, hindi mo muna nililinis yung muta o ang dos-por-dos yan nakabara sa mata mo. Ngayon, pag ikaw balikan na ganyan ang ginagawa mo, magagalit ka. Yun ang gawain ng iba dyan. Puna sila na puna, husga sa ibang tao. Sarili nila, hindi nila napupuna at nakikita. Yun ang masama dyan, eh. Pag nabalikan sila, nagagalit sila. Dahil yun ang totoo. Diba? Huwag kang humatol nang hindi ka mahatulan ng sobra pa. Dahil ang humahatol na walang ebidensya at nagsasabi na walang ebidensya naman, pag binalikan sila ng may ebidensya, magagalit na naman kayo. Diba? Ganun yun, eh. So, ganun dapat yung ating gagawin, mga kapatid, no? Linisin muna natin ang sarili nating mga mata bago natin tingnan ng iba. Linisin muna natin ang ating puso bago tumingin sa iba at sabi ng di maganda sa iba. So tayo naman ay bumabalik lang tayo dahil kung ano ang ginagawa nila, yun din ang ating binabalik sa kanila. Kaya nga tama itong sabi dito, Judgment judge, ye shall be judged.
So kung anong ginawa mo sa kapwa mo at ibabalik sa'yo, ngayon magagalit ka. Di ba? Kung sabi ka lang ng sabi na wala namang katotohanan yung sinasabi mo, pag binalikan ka na may katotohanan at masakit, nagagalit kayo. Di ba? Magagalit ka dahil sa inyo ay gawa-gawa lamang, sa amin ay katotohanan. So magagalit talaga kayo pag nalaman nyo kung anong totoo dahil ayaw nyo mapahiya. Ganun yun eh. So brothers and sisters, ginawa ko yung video na to para maintindihan yung lahat, no? So kung ayaw nyo mahatulan, huwag din kayong humatol sa kapwa nyo at tanggalin nyo muna ang muta sa sarili nyong mata bago kayo tumingin sa iba. Para malinaw na malinaw yung ating mga mata na tumingin sa iba na may muta pa siya o malinis ba o hindi pa, di ba? Ganun yun eh. So hanggang dito na lang ang video na to. Shalom everyone.